Isang linggo bago mag-eleksyon, problema pa rin ang kakulangan ng supply ng kuryente sa Mindanao. Kakayanin kaya ng COMELEC na pangalagaan ang integridad ng eleksyon sa kabila ng balakid na ito? Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, dahil de kuryente ang mga gagamiting PCOS machine sa election 2013, hindi maiwasan ng marami na mag-alala dahil merong krisis sa kuryente dito sa Mindanao. Pero ayon sa Department of Energy at sa COMELEC, handa silang tugunan ito. Narito ang ulat. Isang kandila ang nagsisilbing liwanag sa dilim sa tahanan ni Lola Paquita sa Zamboanga City. Ganito raw ang eksena tuwing may rotational brownout sa Zamboanga City 3 beses sa isang araw. Hindi lang mga residente ang apektado, maging mga negosyo at kahit mga traffic lights sa kalsada. It's really wreaking havoc on our normal lives in Zamboanga and in Mindanao. Ayon sa Zamboanga City Electric Cooperative o SAMCELCO, ang pangunahing power provider ng Zamboanga City, hindi sapat ang nalilikhang kuryente para sa pangangailangan ng lungsod. Nabibigyang pansin ngayon ang kakulangan ng kuryente sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo't gagamit ng dekuryenteng mga PCOS machine ngayong eleksyon 2013. Ayon sa Department of Energy, ginagawa naman daw ng paraan para maiwasan ang brownout sa araw ng eleksyon. Dapat may mga standby generators doon sa mga presinto. So this is in coordination with also the local government, also with especially yung ating mga electric cooperatives and the private distribution utilities. So nandun to sila to inspect the 24 hours. Ayon sa Department of Energy, nakatutok sila sa pagpapalakas ng produksyon ng 3 pangunahing power generator ng Mindanao. Kabilang dito ang mga hydroelectric power plant ng Agus at Pulangi at ang diesel power plant sa Iligan. Nakabantay din ng COMELEC at PNP sa mga lugar na posibleng magkaroon ng problema sa kuryente pagdating ng eleksyon. Ilang lugar sa Visayas at Mindanao, partikular na sa Lanao at Maguindanao, ang binabantayan dahil sa problema sa kuryente. Hindi na idinetalya ng COMELEC ang mga partikular na lugar para raw mapangalagaan ang integridad ng eleksyon. They have power maybe 2-3 hours per day, but for the rest of the day, wala na. So we've identified those areas and we are sending generator sets. Kabalikan ng DOE ang mga electric cooperatives para tugunan ang problema sa kuryente. Katulad ng Cotelco o Cotabato Electric Cooperative na tiniyak na may sapat daw na supply ng kuryente para sa eleksyon 2013. Pero hindi lang sa Mindanao may problema ng brownouts. Sa Pantabangan, Nueva Ecija, walang kuryente tuwing gabi. Hindi dahil kapos sa supply, kundi dahil baon na sa milyon-milyong pisong utang ang lokal na pamahalaan sa First Gen Hydropower Corporation. Dapat ang kuryente namin hindi puputol-putol. Mapuputol siya mga ilang araw lang, 1 linggo, ganun. Tiniyak naman ng pamahalaan na hindi makakaranas ng disenfranchisement ang mga taga-Pantabangan sa mismong araw ng eleksyon. Ang Department of Energy nag-intervene na in coordination with COMELEC na itong area ng ito, like particular itong Pantabangan, ay maging special area of concern. Jessica, ang bawat PCOS machine ay may baterya na kayang tumagal hanggang 16 na oras at ang bawat makina may extra pang 2 baterya at pag pumalpak pa ito, meron pa naka-standby na generator set na kaya ring tumagal hanggang 16 na oras. Jessica. Bam, ang sinasabi ba ng Department of Energy, ang mga namumuno ng kuryente sa Mindanao ay kalkulado nila kung ilan yung kakulangan. Alam din ng COMELEC kung ilang oras daw yung mga brownout sa mga lugar na ito. So may pantapat silang sapat na generator. Tama ba yon? Jessica, so far nakatutok sila dun sa election period, dun sa mismong mga 2 or 3 days na kasama yung May 13. Ibubuo sila lahat ng power na meron sila para tiyakin na wala nga magka-brownout na mangyayari. For example, dun sa mga lugar na medyo underpowered yung kanilang mga power plant, gagawin pipigilan yung ilang mga high consumers na mga kuryente na mag-operate katulad ng mga mall at mining companies. Jessica. Okay, so sinisiguro nila na sa May 13, no, lalo na sa gabi, walang brownout dapat na mangyayari kahit dun sa mga lugar na nakararanas ng rotational brownout sa ngayon. Ganun ba yon? Ito ang gusto nilang mangyari. Sa mismong araw ng eleksyon, walang brownout. Kung gusto man ng marami na masolusyonan yung long-term na issue ng rotational brownout, at least daw, sabi ng Department of Energy at ng COMELEC, for the election period, at least walang brownout. Jessica. Okay, magandang balita yan kung ganon. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.